Kasi, alam mo, ang mga tinutulungan ko, hindi yung gusto magtipid. Yung nangutang, tapos ayaw magbayad. Yun lang tipo. Hindi kami ganon. We don't deal with people like that. No. Yung talagang may legitimate na financial hardship. So, yun ang tinutulungan. by saying that, I want to go to your first client and how you serviced your first client as financial rescue. Tandang-tanda ko yung tawag. Umiiyak siya. Sabi niya, nakita ko kita sa television, siguro ikaw makakatulong sa akin. Umiiyak siya kasi negosyante siya, babae, 70 years old. 3 facility niya, yung mga home care facilities. 3, lubog sa utang. I think mga 150,000 ang utang. Nabenta ang 2 facility. Nung tumawag siya, wala na pala. Wala na yan. So, may isa pa siyang facility, pero ang utang niya 150,000. Hindi niya kayang bayaran. Alam mo, ang collection sa Amerika, sobra. Madidemanda ka, di ba? So, ang nangyari, tumawag siya sa akin, umiiyak, Rod, baka mademanda ako, makulong ako. Sabi ko, wala pong nakukulong sa utang. Sa Amerika, hindi nakukulong ang may utang. Pero, ano bang problema? Naku, itong tanda ko to, 70 years old. Lahat ng aking retirement nawala na. Uuwi yata ako sa Pilipinas na bankrupt. Paano na ang retirement ko? Ganong mga kaso. Tandang-tanda ko yun. What did you do? Tinulungan ko siya na may masettle yung mga utang niya. Nakipag-usap ako sa mga creditors niya na bayaran unti-unti. At hindi in full amount. You know, usually, nung time na yan, I can even get for a certain creditor to agree for a settlement as low as 30%. Nung mga panahon na yon, either, sige, mababankrupt yung kliyente mo, hindi ka mabayaran, or you accept a term settlement or a lump sum settlement for 20-30% of the total debt. Ganun ang nangyari. So, inisa-isa mo yung kanyang pinagkakautangan. Oo, tatawagin mo yung creditor. You negotiate. I-negotiate. So, when you were talking to the creditors, naayos mo itong problema ng 70-year-old kababayan natin at na-solve ito. Na-solve yan. Wow. So, malaking pasasalamat para sa iyo. Ang sarap pakinggan na hindi ko na kailangan ibenta yung aking facility. Hindi na ako natatakot na nakakatulog na ako na hindi ako makukulong. Yung mga gano'n. How long did it take you to fix Mga 2 to 3 years. Depende sa capacity pa rin eh. So, minsan, kagaya ngayon, yung mga settlement, kasi po pwede mga term settlement. Pag sinabing term settlement, kahit nga $50 lang, basta lang maumpisahan yung settlement. Makita din ng creditor kasi na may willingness, no? Correct. May intention to settle, to pay. Exactly. Tsaka nakikita din nila, klaro sa kanila na wala ng capacity. Kasi, alam mo, ang mga tinutulungan ko, hindi yung gusto magtipid. Yung nangutang, tapos ayaw magbayad. Yun lang tipo. Hindi kami ganon. We don't deal with people like that. No. Yung talagang may legitimate na financial hardship. So, yun ang tinutulungan. by saying that, bago mo tanggapin ang isang kliyente, kumpletong profile. Yeah, meron kaming preliminary screening. Kinakausap, ini-interview, tinitig. Alam mo pati yung budget nila. Yun yung proseso. Proseso. Magkano kinikita mo, magkano ginagastos ninyo, ilan na anak, lahat yun, iniisa-isa namin yun. Pag nakita namin may hardship, then we have a case. Pero karamihan ng mga kababayan natin, talaga namang pag tumawag sa'yo, may legitimate concern or hardship talaga na kailangan mo